Hallelujah. So good morning po sa ating lahat. So let's welcome one another dito po sa River of Life. So sa mga nasa labas, pwede na po kayong pumasok. Praise the Lord. Hallelujah. Sige po, bago po tayo mag-umpisa sa ating pagburi at pagsamba, buksan po muna natin ating mga Biblia. Sige po, mula sa Romans chapter 8, verse 26. Basahin natin. Sabi dito, gayon din naman tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa paraan hindi natin kayang sagutin. So, dito sa church, hindi lang tayo basta umaawit, sumasamba, tumataas ng kamay, lumulundag, umiindak. Hindi lang basta praise and worship. Dito sa church, we believe in supernatural signs and wonders sa pagkilos ng Lord na nasusulat sa Bible. Kasi alam niyo po, ang lakas. So yung ano pa rin po sa church is yung pagkilos ng Banal na Espiritu. So kaya yun yung pinakamahalaga sa lahat. Kasi pwede kang pumuri dyan, pwede kang sumamba dyan. Pero iba kapag kumilos ang Espiritu Santo sa buhay mo. Kaya kinakailangan na nagbabasa tayo ng Bible. Kasi dati po, hindi ako nagbabasa ng Bible. Kaya hindi ko alam na meron palang pagkilos ng Holy Spirit na sinasabi sa church. Meron pala na baptize ng Espiritu Santo at makikita po sa bunga na magsasalita ng iba't ibang mga wika, may magpapahayag ng mensahe sa pamamagitan ng mga taong kinasihan nito, magpapahayag ng mga visions, di ba, makakagawa ng himala, makakapagpagaling ng may mga sakit, at marami pang iba. Kaya, ibig sabihin, doon pa lang sa part na kapag naniniwala ka sa mga bagay na himala at mga bagay na imposible na pwedeng mangyari, pwede mong maranasan ang pagkilos ng Holy Spirit. Kasi hindi tayo hindi tayo to see is to believe, na makita mo muna bago ka maniwala. Dapat maniwala ka muna bago mo makita yung pagkilos ng Diyos. Yan, sabi nga dyan, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng naranapan. Lahat dito, nagpipray. Halos lahat naman siguro nagpipray, di ba? Pero meron palang panalangin na nararapat. Diba? So, dati kasi, akala ko pray lang, kausapin mo lang yung Panginoon, tapos puro lang hingi ng blessing, di ba? Hingi ng tawad, kinabukasan, gawin ulit yung kasalanan, hingi na naman ng tawad. So, paulit-ulit, walang nangyayaring pagbabago. Pero yun pala sa Bible, merong pananalangin ng nararapat. At yun ay sa pamagitan ng pagkilos ng Banal na Espiritu. Ibig sabihin, sa part na to, mahina talaga tayo. Kaya nga sabi ito, tinutulungan tayo ng Espiritu Santo sa ating kahinaan. Hindi natin kayang dumaing sa paraang espiritual. Pero once na naranasan mo yung Espiritu Santo, doon mo mararanasan manalangin ng ayon sa Espiritu. So ito na yung ma-witness nyo, yung prayer in tongues, di ba? Speak in tongues. Bakit dyan sa church yung ingay-ingay? Di ba? Ang ingay-ingay ng mga tao kapag sumasamba. Kasi yun yung kalooban ng Diyos at yun ang nasusulat. Di ba ang sabi dyan, no? Sabi dito, at dumaraing sa paraang hindi natin kayang sambitin. Ibig sabihin, it's not by words na kaya mong sambitin. Ang panalangin at pagsamba na ayon sa Espiritu Santo ay yung paraang dumaraing ka na hindi mo kayang sambitin. Di ba yung mga nakaranas na dito, nag-i-speak in tongues, nagpa-prophecy, or sabihin natin, nagpa-prayer in tongues, intindihan niyo ba yung sinasabi niyo? Once na napupuspos na kayo, may mga lumalabas sa bibig natin iba-ibang lingwahe na hindi natin maunawaan. Yun yung nais ng Diyos na dumaing ka sa parang hindi mo kayang sabihin. At kung babasahin niyo pa po yung mga related verses na about dito, it's within the heart. Ibig sabihin, ang Espiritu Santo na nasa loob mo, na matatanggap mo sa buhay mo, ang tutulong sa'yo para dumaing sa parang hindi mo kayang sabihin. At yun ay sa Espiritu at katotohanan. Sabi nga yung speaking tongues na yan, it edifies you. Ibig sabihin, pinapatatag nito, pinalalakas ito yung pananampalataya mo. So, concern lang kasi, once na tayo sumasamba na sa Espiritu, karamihan ng nakaranas dito, mahina sumamba. Matamlay sumamba. Kasi ako po, naranasan ko rin naman sumamba sa Espiritu. Mula pa noon hanggang ngayon. Pero nakita ko talaga na nasa sarili mo din yan kung hayaan mo na limitahan yung pagkilos ng Espiritu sa buhay mo. Dahil kasi kadalasan talaga, ang umahadlang sa atin, yung pinagdadaanan mo, yung sarili mo, yung nararamdaman mo, feeling mo mahina ka, feeling mo malayo ka sa Lord, kaya parang hindi mo kayang lumapit, hindi mo kayang dumaing sa parang spiritual. Pero alam niyo po ba, hindi nga ikaw kaya nga aminin natin, mahina nga tayo. Kaya nga magpatulong ka sa Holy Spirit. Siya yung tutulong sa'yo kasi ako naranasan ko rin naman, I fail,
And then, naging weak ako. Pero after nun, di ba, at that moment, kailangan mo sumamba. Sumamba ka pa rin. Hindi kasi pwedeng na isama mo yung personal na problema mo, pinagdadaanan mo sa pagsambot sa Panginoon. Kasi it's not about you, it's about giving all back to God, di ba? Kasi ibigay mo lahat sa Panginoon. Hindi ito about sa kung anong makuha mo sa Kanya, it's about sa pagbigay mo sa Kanya ng pagsamba mo. So yan, kaya ibig sabihin, ang Espiritu po ang mamamagitan sa atin. Kaya dito sa church, sa lahat ng mga bago pong people na ito, welcome mo sa River of Life. So kung first time nyo pong makaka-encounter nito, so yeah, dito sa church mamaya ma-witness niya yung pagkilos ng Holy Spirit after our praise and worship. So buksan mo lang puso mo, di ba? Hayaan mong Lord kumilos kasi ako nung first time din ako. Talagang in-apply ko lang yung payo sa akin ng leader ko, and then yun nga, yung sinasabi ng pastor, yung nag-lead, talagang gawin mo lang pag sinabing suko mo yung buhay mo, suko mo yung mga kasalanan mo, diba? Buksan mo yung puso mo sa Panginoon, gawin mo, di ba? So, dun sa pamagitan no, doon mo unti-unting maranasan ang pagkilos ng Lord, okay? So, next verse, sabi diyan, Deuteronomy, chapter 4, verse 29. Gayon man, matatagpuan ninyong muli si Yahweh kung siya'y buong puso ninyong hahanapin. Hindi buong bibig lang, kundi buong puso. Ibig sabihin, seek Him with all your heart, di ba? Kaya, hindi kasi ikaw ang hanapin ng Lord. Natagpuan ka na niya eh. It's time para ikaw ang mag-seek sa Panginoon. Kasi ang paghanap natin sa Panginoon or ang pag-seek natin sa Kanya, hindi yan yung una lang. Dapat araw-araw, lagi-lagi. Diba? Lalo na kapag tuwing church, diba? Nagtitipon-tipon tayo. Dapat lahat nagsisik sa Lord. Tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Nagpipray, hindi yan yung hintayin ko na lang, hibuin ako ng Lord. Tapos hanggang nangyari, tapos na lang dyan, nanigas ka na lang. Kaya parang kahit anong sabi sa atin na, worship the Lord, di ba? Buksan mo yung puso mo, speak in other tongues, di ba? According to the Spirit. Wala pa rin nangyayari. Kasi nasa sayo yan. Ikaw yung magsisik sa Panginoon. Hindi yung Panginoon magsisik sa'yo. Dahil una pa lang, nakita ka na niya, di ba? Una pa lang, natagpuan ka na niya. Kaya it's time para araw-araw katagpuin mo siya. Lalo na sa oras na ito. Okay po? Kaya mamaya, talagang buong puso, ikaw ang lalapit. Isipin mo na lang sinong may kailangan sa Diyos. Ang Diyos ba may kailangan sa atin? Tayo may kailangan sa Diyos, tama ba? At hindi mo pwedeng sabihin hindi mo siya laging kailangan. Kailangan mo lagi ang Lord. Kaya nga, kailangan ikaw ang laging lumapit. Hindi ikaw yung magpapahabol pa, Lord, nabulin mo. Yeah? Magpapababy ka pa sa Lord na, Lord, sunod na lang, next time na lang, di ba? Hindi po. Kaya gusto ng Panginoon na this moment of your life, humble yourself, di ba? Magpakumbaba ka talaga. Kasi hindi makakilos ang Lord sa puso mapagmataas. Makakilos lang ang Lord kapag tayo ay nagpapakumbaba. Aminin mo, wala kang may pagmamalaki sa harapan ng Lord. Aminin mo, mahina ka, makasalanan ka. Di ba? Aminin mo sa Kanya at sabihin mo, Lord, I welcome you. And then, hayaan mo ang Holy Spirit, wag mong pigilan ang pagkilos ng Lord sa buhay mo at mararanasan mo siya. Kaya, your goal for today is katagpuin ng Panginoon. Spiritually speaking, katagpuin mo ang Diyos. Kasi useless yung lagi tayo pupunta ng church, pero uuwi ka na hindi mo man lang nakatagpo ang Panginoon. Kaya nangyari, walang transformation sa buhay mo. Paglabas ng church, ganoon pa rin. Di ba? Pero kapag lagi mong namingit si Lord, laging may bagong nangyayari yan at mangyayari sa buhay mo. Okay, tandaan mo ang pagpunta sa church is not about na-meet mo ng Lord. Kasi sa pagpunta sa church, meron ka pang rule na gagampanan. Ito is to worship the Lord because you are made to worship. Pag hindi mo nagampanan yung pagsamba, pag hindi mo nagampanan yung pinaka-purpose mo, which is to worship the Lord, wala pa rin yan. Parang alam may kinay sa church. Yun yung totoo. Pero kapag nagawa mo yung pagsamba mo, na please mong Lord through your worship, may kita mo yan. Mayroon niyang dulot sa buhay mo, spiritually. Hindi lang sa panlabas mo, kundi sa panloob mo. Kaya maliwanag po ba? So mamaya, huwag mong hayaang takpan ng demonyo ang iyong tainga. Huwag mong hayaang hadlangan ng demonyo ang isip mo o ang bibig mo para manahimik ka dyan sa pagsamba. Dahil alam ko yung pakiramdam ng grabe sumamba sa spiritual na katotohanan. Hindi yan basta lang na ano ka dyan. Hindi. Dapat nga at totoo kapag grabe ka sumamba, wala kang pakialam sa katabi mo. Amen. At wala kang pakialam kung paano ka sumamba dyan. Yung iba, grabe nga tumalun eh. Yung iba dyan, nagaligid lang. Wala silang pakialam kasi ini-enjoy nila yung presence ng Lord sa buhay nila. Kaya kung mahiyain ka, conscious ka sa sarili mo, sa galaw mo, wala, mangyari. So, iba-iba naman tayo ng way. May mga mahinhin naman talaga, may mga grabe din talaga, di ba? Pero alam niyo po, alam kasi ng Lord yung heart mo, kung bukas ka bukas, or bukas ka kaunti. Di ba? Alam ng Lord kapag bukas na bukas ang puso mo. At pag hinayaan mo siyang kumilos
sigurado mararanasan mo siya. Kaya huwag mo isipin yung mga sasabihin sa'yo ng tao, yung katabi mo, isipin mo kung anong gagawin ng Lord sa buhay mo. Maliwanag po kayo sa umagang ito, tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Let's worship and praise the Lord. Hallelujah. Sige po, move forward po tayo sa harapan. Sa mga leaders sa ministry, sige po dito po kayo sa harap. Sige po, pakibilisan po. Hallelujah. Yes, Jesus. Sige po, move forward. Dito po sa harap. So, sa oras na ito, itaas mo yung kamay sa Panginoon. Sige po, I give you time to pray. Sige po kayo mahiya. Taas yung kamay niyo sa Panginoon. Manalangin kayo. Dumulog kayo sa oras na ito. Sige po, kausapin mo ang Lord. Ihanda mo ang puso sa sarili mo. Malaya kang kung paano may-express yung prayer mo sa Kanya. At this moment of your life, sige po, kausapin mo ang Lord. Expect something to God. Manampalataya ka. Na mayroong bagong gagawin ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah. Sa lupa. Kami nasa lupa, Panginoon. At wala kaming may pagmamali sa iyong harapan. At this moment of our life, O God, we believe na Ikaw ang Creator namin. At we believe na Ikaw namatay sa krus para sa atin. Thank you for your love, for your goodness, and for the living hope, Panginoon. Sa oras na ito, tanggapin mo ang aming pasasalamat sa tuwing ito. Sige po, church, itaas natin ating kamay sa Panginoon. Sabahin natin, pasalamatan natin ang Diyos.
Kalayaan ay taglay, kaligtas ay binigay. Jesus, ikaw ang pag-asa ko. Hallelujah, purihin ang naligtas. Hallelujah, kamatayan na wakas.
ating verse kanina nagbigay linaw sa bawat isa sa atin. Maliwanag po ba? Tandaan mo, it's about praise God. Praise the Lord, di ba? Amen! Mga mag-aakapela tayo ngayon. Sige po. So, kahit alam ko mainit, kung kanina na may fan, mainit, mas mainit ngayon. Pero, narito ka para sambahin ng Diyos sa umaon. Amen! Okay. Kaya church, please, lahat tayo, pupuri, aawit. Amen! Gusto siguro ng Lord marinig, hindi lang yung musika. Gusto niya marinig talaga boses niyo na umaawit sa pagpuri at pagsamba. Amen. Kasi minsan nakadepend na lang tayo sa kumakanta, no? Nakadepend na lang tayo sa music, hindi na tayo maawit. Pero ngayon, gusto ng Lord ma-feel ang lugar na ito ng pagpuri at pagsamba. So sige po, palakpakan mo natin. Hallelujah. Sige po, ating palakpakan ang ating kamay sa Panginoon. Sa umagang ito, ating purihin ang Diyos. Hallelujah! Yes, Jesus! Praise Him, praise of God. Lord, we can without electricity, again, Lord, we believe. And you are still the God who remains. Come on, church! Let's thank God for all He has done in our lives.
Lord. Nakita mo ang aming mga puso. Yes, Lord. Yes, Lord. Makinig ang may pandinig sa tinig ng aking banal na espiritu. Aking mga anak, ako si Yahweh na nangungusap sa inyo sa mga oras na ito sa pamamagitan ng aking banal na espiritu. Aking anak, bukas ang kalangitan ko sa mga oras na ito. Aking anak, buksan mo ang puso mo sa mga oras na ito. Tanggapin mo ako sa buhay mo dahil aking anak, pinapangako ko sa iyo pag tinanggap mo ako sa buhay mo. Hindi ka mapapahamak, pagkus ikaw ay magkakaroon ng kapayapaan sa iyong buhay.
aking anak, tandaan mo, hindi ako nakatingin sa kasalanan mo. Aking anak, inibig kita una pa lang. Inibig kita una pa lang. Pinili kita una pa lang. Kaya aking anak, huwag mo kundi nahin ang sarili mo. Palagi mo tatandaan, bukas ang kalangitan ko para sa'yo. Maging tapat ka lang, maging handa ka lang. Aking anak, ako'y may bala sa bawat isang naririto. Aking anak, ang nagpapatuloy sa pagkakasala sa kabila ng lahat. Nalaman niya ang katotohanan. Aking anak, siya ay lumalakad sa kadiliman. Kaya lumapit ka. Ako ang Diyos na magbibigay ng liwanag sa iyong dinaraanan. Ako si Jesus, nalapako sa krus para sa kasalanan mo. Aking anak, hindi kita sinisingil. Ang nais ko lamang ay mananampalataya ka, sapagkat ako ang Diyos na mapagmahal. Ako ang Diyos na mabuti sa buhay mo. Aking anak, magpakumbaba ka, isuko mo ang buhay mo. Pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan, dahil ako ang Diyos na handa kitang patawarin. Aking anak, mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal ko kayo. Ilang ulit ko bang ipapakita ang pag-ibig ko para lamang sumampalataya ka. Aking anak, lalapit na ang aking pagbabalik. Bilang na lamang ang araw, ako si Jesus na muling paparito sa mundo ito. Aking isasama sa kaharian ko ang mga naging tapat sa akin. Aking anak, tatandaan mo ang sinasabi ko. Iniibig kita. Ano man ang iyong kalagayan, ako ang Diyos na mamumuhay sa kasalanan. Ngunit ako ang Diyos na nalulugod sa bawat isang lumalapit. Ako, Jesus, Praise the Lord. Hallelujah. Ama, sa langit, sa pangalan ni Jesus, salamat o Diyos sa iyong mensahe na aming narinig. Salamat, Panginoon, sa babala. At salamat din, O Diyos, sa patuloy mong pagpaparating sa amin kung gaano mo kami minahal, Panginoon, na hindi mo tinignan ang aming mga pagkadapat, mga kasalanan, kundi nakatingin ka sa aming pagbabalik loob. Panginoon, naway ang mga salita ang aming narinig ay tumago sa aming mga puso. Nang bawat isang narinig namin, Panginoon, ng mga salita mo ay hindi mananakaw ng sinumang kaaway, Ama, upang ito ay makalimutan namin, Panginoon. Lord, sa oras na ito, we believe that you are in control at naniniwala kami na marami ka pang mensaheng ipaparating sa amin. Kaya Lord, handa mo ang aming mga puso't pandinig sa oras na ito, Ama, upang tanggapin ang preaching na nagmumula sa iyo, Ama. Lord, salamat po sa oras na ito, Panginoon. Maghari ka sa aming kalagitnaan, sa iyo lahat ng papuri, pagsambat, karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin yung bago na po tayong tumayo, let's welcome one another. Praise God. Good morning po sa ating lahat. Good morning po. So, buksan po natin yung Bible natin sa Lucas chapter 10.
verse 38 to 42. Sige po, sa Lucas chapter 10 verse 38 to 42. Basahin po natin. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Marta. May kapatid siyang si Maria na naupo sa paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang tinuturo. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit, iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Sige po, let's pray. Oh, Heavenly Father, in Jesus' name, thank you, Lord, for this day, for everything you have done. I praise you, Lord, dahil sa ikaw ang Diyos na may purpose lahat why all these things is happening. But despite of this, oh God, patuloy kaming makikinig sa mensahe mo sa aming mga buhay, Panginoon. I pray na as I preach your word, kundi Lord, na ikaw magturo magsalita. In this topic, bawat isa patuloy na mabasag ang mga dapat mabasag at patuloy kang magbigay ng kaliwanagan sa kanilang mga buhay, Panginoon. Salamat po, Lord. We give you all the glory, all the praise. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. So, ang topic po natin ngayon is Marta, the people pleaser. Yeah. So, sa paglilingkod po natin sa Panginoon, kailangan mong maintindihan kung ano ba ang pagkakaiba na piniplease ang Diyos sa piniplease ang tao. Minsan kasi, baka may time na akala mo sa Lord ka pa nagpiplease, pero ang totoo sa tao na. Ano yung pag ang tao po nagpiplease sa tao, ay pag ang tao nagpiplease sa tao, hindi malulugod ang Panginoon. Kaya ang topic po natin yan is about Marta, the people pleaser. Bigyan ko po kayo ng background. Si Marta, siya po ay kapatid ni Maria at ni Lazaro. Si Maria, sa Bible, siya yung nagbuhos ng pabango kay Jesus. Si Lazaro naman, siya yung patay na binuhay ni Jesus. Si Marta po, tatlo yan silang magkakapatid. At sabi sa Bible, sobrang mahal na Panginoon ang magkakapatid na ito. Mahal na mahal niya, pero mapapansin natin dito na may iba-iba silang karakter ang magkakapatid na ito. At ang topic natin ngayon is patungkol kay Marta. Bakit siya naging people pleaser? Ano bang karakter mayroon si Marta na dapat malaman ng bawat isa? Kasi baka mamaya ganito ka na rin. Hindi lang sa pamilya mo, baka kahit dito sa church. Hindi ka pwedeng maging people pleaser. Hindi niyo po ako pwedeng i-please. Hindi niyo pwedeng i-please ang kapwa niyo leader. Kailangan ang Lord ang piniplease natin sa lahat ng gagawin natin. Amen? Amen po ba? So, di na po natin papatagalin. So, ano ba ang karakter ng isang man-pleaser na tao? Yan. Baka mamaya kasi may ganito ka. At alam niyo po, kapag ang tao people pleaser, mahirap ka lumago sa harapan ng Panginoon. Amen. Mahirap ka lumago, hindi ka makapag-abante, hindi ka magamit-gamit ng Lord kasi people pleaser nga. So ngayon, bakit po ba si Marta naging people pleaser? Anong karakter ng taong people pleaser? Number one, Marta wants to be appreciated. Specific po dito sa tao. Kapag ikaw, pag ang tao, gusto mo laging na-appreciate ka ng tao, ibig sabihin, man-pleaser ka. May mga ganun po. Kasi hindi po kailangan sa lahat ng oras na-appreciate ka ng tao. Hindi po. Kasi sabi dito, ito example. Sabi po dito sa verse, Lucas 10:40. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako. Makikita mo dito yung karakter ni Marta na nagsasabi siya sa Lord na, Lord, baliwala po ba sa inyo to? At hindi lang yun, kumikilos siya, at habang kumikilos siya, gusto niya may taong tumulong sa kanya. Take note po sa panahon na to, maraming bisita si Marta, nandun din si Maria, pero sinabi niya nagbibilang siya ng trabaho. Alam niyo po, minsan may mga ganong tao sa church, yung tipong nagbibilang ng trabaho, yung tipong, ba't hindi sila tumutulong? Ba't hindi siya tumutulong? Alam mo yung mga ganyan, people pleaser ka. Kasi ang totoong God pleaser, kahit walang tumutulong sa'yo, kumikilos ka. Amen. Amen po ba? Yun yung totoo. Kasi tingnan niyo po dito, sabi niya, Panginoon, baliwala po ba sa inyo itong ginagawa ko?
yung kapatid ko nandyan lang sa tabi mo, ako kumikilos dito ng kumikilos. Sabihin, isipin niyo po dito sabihin nga po ninyo siya, tulungan naman ako. Inutusan niya pa ang Panginoon. Diba? Makita mo na yung inutusan mo pa yung Lord na, Lord, sabihan mo nga siya. Diba? So makita mo, ganito ang people pleaser. Ang people pleaser, mabilis mapagod kapag siya lang nag-iisa nagagawa. Pero ang totoong God pleaser, kahit mag-isa siya, hindi siya yung taong naghahanap ng katulong kasi alam niya, alam mo yung word na integrity, may integrity siya gawin lahat para sa Lord. Nandun yung mindset kasi ng taong mag-God pleaser na kahit wala akong kasama, nakikita ako ng Lord. Yung people pleaser, kailangan laging may nakakakita sa kanya kumilos. Kapag walang nakaka-appreciate sa kanya, kapag walang nakakapuri sa kanya, nalulungkot siya. Alam mo yung mga ganong bagay, walang reward sa langit yun. Wala. Kasi ang nangyari, hindi ka gumagawa para sa Lord, gumagawa ka para yung tao ma-please mo. Ano po sabi sa Bible? Mateo 20:26-28. Hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. At kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una, ay dapat maging alipin ninyo. Alam niyo po, isa sa pinarealize sa akin ng Lord, ang mga alipin, kahit sa kingdom, hindi sila naghahangad na ma-appreciate sila ng hari. Kasi alipin lang sila. Kapag may sinabi ang hari, kailangan nilang gawin yun. Kapag may sinabi ang hari, dapat gawin nila yun. Hindi na kailangan na purihin sila ng hari. Hindi na kasi nga, alipin sila. Nandun sila sa posisyon na alipin sila. Na kung ano talagang gagawin ng hari, kailangan gawin nila yon. Kahit hindi sila ma-appreciate o ma-appreciate sila. Ganun katindi ang alipin. At ang servant po ng Panginoon, hindi na kailangan na ma-appreciate ka ng mga tao. Kasi ang Lord mismo na-appreciate ka. Hindi ka na-appreciate ang leader mo, hindi ka maglingkod. Bakit sa leader ka naglilingkod? Hindi kailangan ng ganun kasi pag ganun, pinapakita mo lang na sa tao ka naglilingkod. Alam niyo ako, lumago ako sa church na hindi ako yung taong ayoko talaga nung may nakakakita. Ayoko, sapat na sa akin na ma-please ko ang Lord. Until now, hindi naman ako yung taong, hindi ako yung sabing nagpasikat sa mga kapwa ko pastor, sa mga kasama ko dati. Kasi hindi nga ako mahilig Kasi hindi naman kailangan. Kasi in the first place, hindi naman sila ang reason ba't nagagawa ko lahat si Lord. Kaya sabi ng Lord, ayaw niyong umiral sa isang tao yung pagiging man-pleaser. Amen po ba? Amen. Sabi na dito, Mateo 6:1, pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Alam niyo po, kapag pakitang tao lang, sa tao mo lang pinapakita, hindi sa Lord. Kaya nga pakitang tao Ibig sabihin, nagpapanggap ka sa mga tao na ganito ka, sipag mo, pero sa harapan ng Diyos, wala. Amen. Dapat lahat ng ginagawa mo, pakita mo sa Diyos. Amen. Hindi pakitang tao. Ang taong pakitang tao, mahilig magpakita sa tao na kumikilos siya. Pero ang taong talagang na kahit walang tao, hindi mo magagawang magpakitang tao kung wala namang tao. Amen. Amen po ba? Amen. Hindi mo rin pwede sabihin nagpapakitang tao ako sa Diyos. Alam ng Diyos ang puso mo. Hindi Amen. ka pwedeng magpanggap sa harapan ng Diyos. Amen? Amen. Amen. Pero yung pakitang tao, yan yung kapag may mga tao, grabe kang galing. Pero kapag walang tao, tamad sa harapan ng Diyos. Amen? Amen. Kaya nga ayaw ng Lord ng giyan. Sabi nga dito, take note po wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na sa langit. Lahat ng ginagawa mo kapag pakitang tao lang, walang reward po yan sa heaven. Kaya napaka-importante na tayo bilang isang lingkod ng Diyos, hindi ka man pleaser. Hindi ka dapat naghahangad na ma-appreciate ka ng tao. Ang tao na papakitang tao, may piniplease ka na tao. Ayaw mo siyang masaktan, ayaw mo siyang mahirapan. Kunwari, pamilya mo, pakitang tao lang na gusto mo silang tulungan kahit alam mo mali na. Mga tao sa paligid mo, pakitang tao. Alam mo sa isang Kristyano, hindi ka pwedeng magpakitang tao. Open rebuke is better than secret love. Amen. Amen po ba? Amen. Open rebuke is better than secret love. Kung alam mo mali, hindi mo pwedeng i-tolerate ang mali. Amen po ba? Amen. Hindi Amen. pwedeng magpanggap ka dahil mahal mo. Hindi. Kung mahal mo, tatamak mo. Amen. Amen po ba? Sabi dito, Galatia 1:10. Bakit ko sinasabi ito? Hindi ba sa nais kong mapuri ng tao? Hindi. Ang papuri lamang ng Diyos ang tangi kong hinahangad.
Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Hindi. Kung yan ang talagang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Alam niyo po, kapag alipin ka ni Kristo, hindi ka dapat maghangad ng papuri ng tao. Ano kayo maniniwala sa akin kung ang hinahangad ninyo'y papuri ng isa't isa at hindi ang papuri na nanggagaling sa iisang Diyos? So paano tayo maniniwala sa Lord? Kung hinahangad mo, purihin ka ng tao. As a Christian, hindi po tayo dapat maghangad ng papuri sa tao. Amen. Amen. Ano sabi dito? Dapat nanggagaling sa Diyos ang papuring hinahanap natin. Amen. Amen. Alam mo, yung para sa akin, yung libo-libong tao magpupuri sa iyo, useless 'yan. Kumbaga, kahit milyon-milyon pa ang magpuri sa iyo, wala 'yang sinabi sa papuri ng Diyos. Amen. Amen po ba? Kaya nga may mga artista, di ba, na nabuborn again, may mga Christian minsan na ano nila na, pag gano'n, kahit minsan ang dami ng taong, yung parang ina-idolize na sila, hindi pa rin nila nararamdaman yung satisfaction. Pero yung sa Lord, yung na-appreciate sila ng Lord, nakilala nila ang Lord, doon sila napuno. So doon pinapakita na may mga tao talagang nakaranas din talaga na milyon-milyong tao, libo-libong tao nagpupuri sa kanila, sinasamba sila, pinagagawan sila, pero hindi nila naramdaman yung satisfaction. Amen. Pero nung tinanggap nila ang Panginoon, doon nila naramdaman yung pagiging buo. Amen. Kaya malinaw po dito na hindi tayo dapat maghangad na purihin ng tao. Kahit mag-isa ka lang, ang Lord, isipin mo ito, malinaw po dito ako. Nandoon si Jesus nung time na ginagawa ka ni Martha, pero si Martha talaga, makita mo talaga na man-pleaser talaga siya. Man-pleaser talaga siya. Hindi niya inisip na ginagawa niya para kay Jesus. Siguro kung hindi siya nagreklamo, natuwa pa ang Lord, pero nagreklamo siya. So yun po yun. Sabi dito, Mateo 4:9-10. Sinasabi ng Diablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Kaya sumagot si Jesus, lumayas ka Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong pagtukuran. Alam niyo sino yung may karakter na gusto mapuri? Si Satan. Yan yung karakter niya. Kaya ikaw kung gusto mo laging pinupurit ka, uy, ang sipag mo naman, ang galing mo naman. Very wrong. Amen. Amen po ba? Amen. Ganun si Satan eh. Inutusan niya pa si Lord. Sambahin mo ko. Di si Martha, utusan si Lord. Lord, doon tayo sa word na inutusan mo, Lord. Lord, wala ka man na may papatala dito para magtulong sa akin? Kung ganyan lang din, Lord, wag na. Alam mo yan? Wala man lang ba ang kasama, Lord? Wala man lang ba ang leader ko? Wala man lang ba mag-encourage sa akin? Sabi ng Lord, ako. Yan. Kapag nauutusan mo ng Lord, dahil sa mga ginagawa ng mga tao sa paligid mo, man-pleaser ka. Amen po ba? Ang totoong God pleaser, hindi siya ang inuutusan ng Lord. Hindi siya ang nag-uutos sa Lord. Amen po ba? Yan po yun. Sabi nga dito, kaya mo si Satan, gustong-gusto niya yan. At ang pagiging, ang gustong ma-appreciate, nandun naman talaga na gusto natin na-appreciate tayo. Pero lagi nyo tatandaan, darating yung time sa Christian life, kailangan matutunan mo na si Lord lang mag-appreciate sa'yo. Amen. Alam mo, kapag si Lord ang nag-appreciate sa'yo, bonus na lang po yung tao. Hindi mo pwedeng gawing bonus ang sa Lord. Si Lord dapat ang top priority mo na mag-appreciate sa'yo. Amen? Tsaka kapag gusto mo laging ma-appreciate ang ka ng tao, mapapabayaan mo ang pinapagawa sa'yo ng Lord. Hindi mo magagawa ang pinapagawa sa'yo ng Lord dahil may piniplease ka na pamilya, may piniplease ka na katrabaho, may piniplease ka na boss, may piniplease ka na kung ano man mga bagay ang ginagawa mo dahil meron kang gustong i-please. Pero kapag si Lord lang gusto mag-appreciate sa'yo, lahat ng mga pwedeng humadlang, kahit itakwil ka pa nila, kahit magalit sila sa'yo. For example, sa life ko, sasabihan ako ng tatay ko ng salot dahil mas pinili ko maglingkod sa Lord. Sinabihan ako hindi ka anak, mas pinili ko maglingkod sa Lord. No problem. Kasi may verse sa Bible, iwanan na ako na aking mga magulang, may Diyos akong aasahan. Sa work ko, pinapili ako ng boss ko. Sabi ko, ano pipiliin mo, Diyos? O pipiliin mo magsimba ka sa linggo? O mag-resign ka? Mag-resign, hindi ka ang Diyos eh. Isip mo hindi ka Diyos. So yun yung mga testimony ko, and even until up to now, na sa mga calling ng Lord. Kung i-please ko ang mga kamag-anak ko, wala na ako dito. Alam niyo naman na grabe yung persecution sa akin. Natawa nga ako this week, nag-chat sa akin yung kapatid ko. Alam niyo naman na may persecutor ako na auntie eh.
Yung nag-chat nga sa akin nakaraan na pumunta na raw ako ng Manila. Tapos pumunta na ako ng Manila, may ticket na ako, marami na sinumbat na kaya ako hindi ako nagawin ng Pilipinas kasi nga para may ticket ka papunta na ibang bansa. Tapos hindi nag-reply na ako. So for the longest time hindi kami nag-uusap talaga kasi parang siguro nasaktan siya doon sa nag-video, yung nagsalita na ako. Yung sinabi ko lang naman doon na kung hindi niyo po ako tanggap maging, kung dahil sa pipiliin ko, hindi niyo na ako matanggap maging part ng pamilya, okay lang po. Kasi sabi ko, hindi naman sa pera talaga masaya sa Lord lang. Amen. Saka sabi ko, alam ko naman po, alam niyo kung anong gusto ko, maglingkod sa Lord. Kasi naiintindihan ko po kayo, pero hindi niyo ako naiintindihan. Sinabi ko talaga yun. At simula noon, hindi kami nag-chat. Wala talaga, every time may mensahe siya sa akin, pinaparating niya lang sa mga kapatid ko. Pero yung nakaraan, ngayon lang, nag-chat sa akin kapatid ko, yung kapatid ko sa Puerto, sabi niya, Kuya, may padala yung mami tawag namin sa kanya. Tapos, mayroon doong mug na sabi niya, alam niya talaga kung ano para sa iyo. Nagpadala siya ng shoulder bag from New Zealand. Sabi ko, sakto, meron akong bag na bago. Tapos pinadala niya ako ng mug na may nakalagay na Jesus loves me. May verse talaga. Yung tipong may verse talaga. Yung sa kapatid ko kay Chingay, plain lang na white na orange eh. Sa akin, may verse talaga yung papadala niya sa akin. Sabi niya, alam niya talaga yung para sa iyo, kuya. Sabi ko, praise God, kumikilos ang Lord. Ang dami niya rin mga pinadala, mga plato, mga babasagin, mga mamahal. Sabi ko, sakto, may gagawin tayong business. Sabi ko, yung point ko lang doon, kung marunong ka manindigan sa Diyos, kung ipiplease mo ang kalooban ng Diyos, ang Lord ang kikilos sa kanila. Amen. Hindi ikaw ang kailangan mag-please. Amen. Dapat sila ang sumunod sa kung anong kalooban ng Lord. Amen po ba? Amen. Pero hindi siya agad-agad. It takes time. Kailangan mo lang manindigan talaga. Amen po ba? Amen. Tandaan po natin yan. Kaya hindi pwede na as a servant of God, man-pleaser ka. Kahit mapapamilya mo man yan, kahit mapakamag-anak mo yan, kapatid, kaibigan, hindi. Amen po ba? Amen. Kahit kaibigan mo, kung kailangan itakwil ka ng mga kaibigan mo dahil sa pagsiserve sa Lord, no problem. Si Kristo lang ang tunay na kaibigan. Amen. Amen po ba? At siya ang kaibigan na hindi nang iiwan hanggang huli. Amen. Amen? Amen po ba? Amen. Ang kaibigan, kapag broken-hearted ka, hindi malapit sa iyo. Hindi ka matutulungan, pero sa Bible, sabi ng Lord, malapit ang Diyos sa taong broken. So that's the point. Hindi tayo pwedeng maging man-pleaser. At hindi pwedeng ina-appreciate ka lagi ng taong gusto mo. Kasi yung naghahangad ng self-appreciation, yung naggusto na lagi kang ma-appreciate, alam mo po, yun yung mga taong makasarili. Sarili lang iniisip nila. Hindi ka pwedeng maging servant kung gusto mo lagi na-appreciate ka. Ang servant, alam mo yung servant, mas palagi siyang nag-appreciate ng iba kasi sa akin na-appreciate. Yun eh. Ang servant mo nagbibigay ka na appreciation sa iba. Hindi ikaw laging na-appreciate. Yun eh. Pag naglilingkod ka, mas gusto mong gamitin ka ng Lord para ma-appreciate mo ibang tao. Sabihan mo na, uy, good job, ganito, maayos, ganyan. Hindi yung, uy, ako naman, purihin mo yun ako. Bili ka ng pera, bigyan mo ako flowers para kunwari. Alam mo, ganun po ang servant. Ano sabi sa Bible? Roma 2:8. Ngunit matinding galit at puot ang sasapitin ng mga taong makasarili at ayaw sumunod sa katotohanan, kundi sumusunod sa kasamaan. Siya po yung number 1, na ang taong people pleaser, gusto laging na-appreciate ng tao. Gusto lagi ang papuri ng tao. Gusto lagi na ma-validate siya ng tao. Yan si Martha. Okay? So number 2, ano po ba ang taong people pleaser? Martha is anxious while working. Ang taong people pleaser, anxious siya. Ibig sabihin, malalaman mong people pleaser ang tao kapag may lumalabas sa bibig niya na pagod ako. Sobrang pagod ako. Yung tipong alam mo mayroon kang nais iparating na gusto mong sabihin sa mga tao na papagod ka. Alam niyo po ba yun? Nung palagi kang ganon kasi si Martha. Sabi po dito sa verse, basahin po natin yung Lucas. Yan. Hindi po. Sa Lucas chapter 10 verse 41. Sa pinaka yan. Yan. Ngunit Martha, sabi dito,
Ngunit Marta, Marta. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. So ano po ba ibig sabihin ng anxious? Pag sinabing anxious, experiencing worry, unease, or nervousness. Typically about an imminent event or something with an uncertain outcome. Wanting something very much, typically with a feeling of unease. Ano bang kasalungat ng anxious? Carefree. Alam mo yon, ang kasalungat ng anxious, carefree. Pag sinabi anxious, marami kang iniisip. Para mag-please sa tao. Pero ang carefree, wala pakialam yan. Mangyari kung ano mangyari. Kung wala, wala. Kung mayroon, mayroon. Hindi na kailangan pilitin. Kung wala ka, di wala ka. Kasi sa Bible, kung wala, may reason. Ba't wala? May tinanim ka. Alam niyo po, ang gusto ng Lord, magkaroon tayo ng carefree mind. Para malaya tayo makapaglingkod sa Lord. Pero, kapag nababalisa ka na habang nagtatrabaho ka, ibig sabihin, man-pleaser ka talaga. Amen po ba? Ganyan po si Marta. Habang kumikilos siya, nababalisa siya, ang daming iniisip, ano kayang ano nito, ano kayang ganyan, ano kayang ganito. Pero yung tao pong, ang tao hindi man pleaser, walang iniisip yan, kundi focus talaga sa gagawin niya kasi ginagawa niya para sa Lord. Hindi niya iniisip yung paligid niya. Amen po ba? Walang bumabagabag sa kanya. Si Marta, kumikilos, pero iniisip niya, hindi ako tinutulungan ng kapatid ko. Hindi rin natin alam kasi nung time na yun, nandun yung mga apostol eh. Sabi sa Bible, kasama ni Jesus ang mga apostol. Isipin mo doon pa lang sa part na gusto mong sabihan si Maria na magtulong, gusto mong ipakita na masipag ka sa harapan ng Diyos at gusto mong ipakita na masipag ka sa harapan ng mga apostol kasi nagbibilang ka ng trabaho. At doon pa lang sa part na yon, dagdag na yun agad sa pagiging anxious mo. Yung nagpapanik ka, na ba't din ako nila na-appreciate, wala na. Yan po ay isang bagay na ikalooban ng Lord. Amen po ba? Ayaw ng Panginoon na tayo ay nababalisa. Kung may problem sa pamilya nyo, kung may problem sa trabaho mo, ang isipin mo kung paano mo i-please ang Lord. Amen po ba? Amen po ba? Hindi mo ba nakikita? Baka, the reason bakit nagkakaproblema sa work mo, hindi dahil baka dahil yan sa pagsuway mo sa Lord. Hindi mo rin ba naisip na naglilingkod ka sa Panginoon, kaya ang kaaway, gumagawa ng paraan para hindi ka lumago? Amen po ba? Dapat maisip natin yon na hindi sa lahat ng oras, lahat ng nangyari sa'yo is kailangan mo talaga silang bigyan ng time para maayos. Especially kung alam mo na yung bagay niya, nilalayo ka sa Lord. May mga time na gusto lang din ipakita sa'yo ng Panginoon na sound check, yan. May mga time po na gusto lang din ipakita ng Lord na yung po. May mga time po na kapag may mga nangyari hindi magaganda for example in my case, ako po dati lumaki talaga ako sa bahay namin na marami talagang problema. Sobra. Yung papa ko pinaka-stricto sa amin eh. Actually, lahat kami sa bahay Christian na. Papa ko talaga ang pinaka-stricto sa bahay. Siyempre, dahil siya ay kagawad, siya ay security officer, grabe niya kadisiplinado. Alam niyo, sabi ko nga dati, ang ginagawa niya sa amin, pag nag-evangelize, bawal kami mag-share paggabi. Kailangan school bahay, pagkatapos ko nagawain, pag-aalis ko sabihin, nalayas ka na naman. Uy, pabayan ng matinong tao. Eh ako that time, nasa ano na ako, legal age na ako, 18 patas, lalaki. Sabi ko, hindi pwede na palagi na lang ganito, Lord. Tapos yung lola ko, sige pa ako, pinapalayas talaga ako ni lola. Umayos ka dito, umayos ka. Kasi nga, naging born na din ako. Christian na ako. So, ang nangyari, talagang grabe si Papa mag-persecute. At itong kapag may mga problem sa bahay, hindi maiwasan na hindi ka mapapaisip. Papaisip ka talaga. Eh sa part ko, isip ka ng isip, wala ka namang natutulong. Isip ako ng isip, hindi naman ako makakatulong. Tandaan mo, you cannot help kapag wala kang authority sa bahay niyo. Amen po ba? Tandaan mo, kahit anong tulong-tulong mo dyan, kung wala kang authority, walang magbabago. The best thing is be like Joseph. Si Joseph, wala siyang authority, di ba? Kaya nga siya binenta ng mga kapatid niya.
Napunta siya sa ibang lugar, napunta siya sa Egypt from Canaan. Ngayon, nandun na siya sa Egypt, doon na siya nagkaroon ng authority. Inangat siya ng Lord, yung mga kapatid niya, sumunod na sa kanya. Kahit bunso siya ha. Pero ang nangyari, nagkaroon muna ng matinding training kay Joseph. Nagkaroon muna ng matinding training, nagkaroon muna talaga ng matinding shaping ang Lord. It takes years. Tagal siya nawala. Diba? Kailangan nila, patay na siya. Diba? Pero makikita niyo po dito na si Joseph, pag doon siya sa lugar nila, marami siyang iniisip. Mga kapatid niya, tatay niya. Pero yung nandun na siya sa Egypt, yes, yung Egypt, place siya ng slave sila. Pero tatandaan mo, kapag lingkod ka ng Lord, iaangat ka niya sa slavery. Amen po ba? Amen. So, ano nangyari? Na-train si Joseph. Kasi toxic na talaga yung lugar doon sa Canaan eh. Doon siya na-train sa Egypt. At doon sa Egypt, pumunta doon yung mga kapatid niya, sumunod na sa kanya. Ano po ang ibig sabihin nito? Na talagang, kung marami kang iniisip, dapat tanggalin mo yan. Kasi, especially dapat alam mo kung ano yung may responsibility ka. Tandaan mo, kunwari kung bunso ka, wala kang responsibility sa mga kamag-anak. Sa pamilya mo, wala. Wala. Ang point, kasi if you read the Bible ha, sa Bible, basahin mo, ang part natin bilang mga anak, sundin ang magulang natin. Tama. Pero kapag mali, hindi mo dapat sundin. Amen po ba? Hindi mo dapat sundin. Nakalagay yun sa Bible. Ang kasalanan ng anak, ang kasalanan ng ama ay hindi kasalanan ng anak. Amen po ba? Amen. Minsan, may mga tao nagsasabi na, like mother, like son. Hindi ako naniniwala. Maraming magulang na masipag, ang anak tamad. Amen. Amen po ba? Amen. Marami namang magulang na palamura, ang anak hindi. May mga magulang palamubog, ang anak hindi. Biblically speaking, nakalagay sa Bible na ang kasalanan ng ama, hindi kasalanan ng anak. Ang kasalanan ng anak, hindi kasalanan ng ama. Nagiging kasalanan lang yun ng anak kapag ginawa niya rin ang ginagawa ng kanyang ama. Pareho lang din sila. Pero kapag hindi, hindi. Kaya stop saying na pareho lang. Walang ganun. Dito sa Nara, marami naman sa inyo na ang mga magulang ng iba, ganito. Dito may mga magulang din ang sisipag, ang anak, grabe katamad. Meron ding mga anak na grabe ka, babait, ang magulang hindi. Baliktad. Hindi magkapareho. Kahit kambal nga, may pagkakaiba. Amen po ba? Pero the point is, talagang, kung alam mong nababalisa ka na sa lugar na yun, hindi ka lumalago, you need to escape. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Hindi naman, tandaan mo, pag dumating, ako yung time na umalis ako sa bahay, umalis ako, pero kahit umalis ako sa bahay, pinagpipray ko pa rin sila. Umalis ako kasi si Papa, para ka na rin kinukulong eh. Kinukulong ka eh. Alam mo yung kinukulong ka na, lola ko nga, ginalak ang gate eh. Tinakandaduhan niya yung gate. Minsan, over the bakod na lang ako. Sipin mo, totoo, ang gate namin sa bahay, dalawa. Harap-likod. Harap, yung main gate, likod, tagos yun sa pilot school sa Puerto. Kasi may gate kami na, yung gate namin, may gate kami na paglabas mo ng gate, pilot talaga. Kasi pumayag yung principal na magkaroon kami ng gate para hindi na kami dadaan sa ano. So may ganon. Kaya minsan pag nilalak talaga, likod, harap. Kaya sabi ko nga, na Lord, hindi pwedeng ganito. Araw-araw iisipin ko paano ako makakaalis. Araw-araw iisipin ko paano ako makapag-grow. Ultimo, alam mo, maghanap ng trabaho, hindi kami pinapayagan. Yung nagtrabaho ako dati ng McDo, hindi agree ang papa ko doon. Nagalit pa siya na nag-work ako sa McDo. Pero ang purpose ko ba't ako nag-work sa McDo? Kasi gusto ko nga maging independent. Ayoko mag-depend sa kanila. Ayoko lumaki ng asa-asa ko sa kanila. Gusto ko rin, tsaka yun nga, the reason bakit nila ako hawak sa liig. Kasi nga, hindi ako marunong mamuhay ng mag-isa. Alam mo yun? Hanggang dumating isang time, hanggang nasa puder ka nila, at tanda mo, hanggang nasa puder ka ng mga unbeliever, tanggalin mo yung dugo-dugo. Ang usapan dito, believer o unbeliever eh. Mahirap ka kumilos. Tandaan niyo po yan. Kaya it takes faith na lumabas ka. Amen po ba? Amen. It takes faith na lumabas ka.
Pero gagawin din siya kapag sinabihan ka ng Lord. Kapag di ka sinabihan ng Lord, huwag kang umalis. Amen po ba? Case-to-case basis naman. Meron namang iba, ang babait ng magulang, pabor sa paglilingkod mo sa Lord, palayas-layas ka. Dito, natatawa ako dahil senare. May mga natutulog dito, hindi naman pinapalayas. Mga mapapalad din, hindi piniprosecute eh. Pabor pa sa magulang na, sige pastor, buti pasimbahin mo yan. Para magbago. Kaya sa isip-isip ko, yung magulang, hindi nasimba, anak, tinapos. Pero ang point doon, hindi pinipersecute. Saan gumagawa ng paraan para ma-persecute siya? Diba? Wala. Pero kung meron talagang time na sa church dati may mga binubugbog, sinasampal ng tsinelas, kinukulong, kinakadena, parang hayop. Yun talaga. May time talaga na basta kapag sinabi ng Lord, umalis ka na, umalis ka na. Amen po ba? At hindi ibig sabihin umalis ka, hindi ka babalik. Umalis ka para magpahubog, para magpa-train. Someday, babalik ka. At pag bumalik ka, kikilos na ang Lord sa pamilya mo. Amen po ba? Amen, hindi ka pwedeng makipaglaban ng hindi ka pa-train. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Kaya tatandaan, kasi yung pagiging balisa, yan ang reason ba't di ka lumalago. Sabi nga dito, Marcos 4:19, ngunit dahil sa alalahanin sa buhay na ito, pagkasilaw sa salapi, o kay pagkahumaling sa ibang mga bagay, ang salita ay nawala ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi ito makakapamunga. Totoo po, alam nyo, kapag balisa ka, hindi ka makakapamunga. Sa lahat ng area, hindi ka makapag-win ng maraming souls, kasi ibigay mo sa kanila spirit, balisa din eh. Balisa din. Pwede mo sabihin, Pastor, word of God naman po yung sinasabi ko. Yes. Pero ano dito, ang sabi dito, spirit. Ang lumalabas sa bibig, hindi ibig sabihin lumalabas yun sa bibig mo. Mayroon kasing time na baka yung lumalabas sa bibig mo, pero ibang ibig sabihin mo. Spirit pa rin po ang usapan dito. Meron kasing word of God na ginagamit na power talaga. Meron namang word na ginagamit na may emotions na talaga yun. Kaya walang lumalabas sa transformation. Amen po ba? Amen. At alam mo, dahil sa mga kabalisan, nahirapan ko lumago. Sabi nga dito, makapamunga sa finance, sa soul, sa pamilya mo, hindi rin makakilos ng Lord kasi alipin ka dun eh. Alam mo ikaw, alam mo kung ano yung, try mo mamayang gabi pag uwi mo, ano ba yung mga problem sa bahay namin, sa work, ano ba yung mga reasons na to? At kung makita mo ng mali, huwag mo i-tolerate. Huwag mo i-baby. Amen po ba? Amen. Dapat sa'yo, i-cancel mo na. Amen po ba? Kung ang pamilya mo masyadong depender sa'yo, masyadong talagang naghihirap kayo dahil maraming bisyo, sa work mo, napapansin mo na parang sinasadya na inuubos talaga yung oras mo sa trabaho para hindi ka makapag-ministry. Dapat ang kasano matalino eh. Amen po ba? Amen. Sa work ko nga dati, pag nahalata ko na yun, pagpapaworking kami ng 8 to 5:30, tapos every time na lang may activity, talagang papahabain kayo, talagang nagpapaalam ako, ma'am, baka pwede po mag-out muna ako. May ministry po kasi ako. Kahit sa school, kung may mga thesis kami dati, may mga plant design kami, papaalam sa ako sa mga group mates ko, alis muna ako. Hindi pwedeng ibuhos ko yung oras ko dito. Hindi hindi talaga papayag sa isang araw wala kang nagagawa para sa Lord. Hindi pwede ganun. Marunong ka dapat pagbalansin. Amen po ba? Sabi dito, Lucas 8:14. Ang mga nasik naman sa may matinik na damuhan ay ang mga nakinig sa salita ng Diyos, ngunit nang tumagal, nadaig sila ng mga alalahanin sa buhay. At nang pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan, dahil dito, hindi nahihinog ang kanilang mga bunga. May bunga na, hindi lang nahihinog. Ikaw, may bunga ka na, hindi pa nahinog. Ang tandaan niyo po, kapag hindi pa nahinog ang isang bagay, hindi pa pwede. Hindi pa pwede pakinabangan. Di ba? Di ba? Mahirap kainin ng hilaw. Kaya kailangan pahinugin. Mahirap magamit ka ng Lord kung hilaw ka pa. Amen po ba? Amen. Anong reason ba't naging hilaw? Balisa. Anong iniisip? Alam mo yung, paano ka makamove forward kung marami kang iniisip sa likod mo?
Gusto ng Lord, ganito gagawin mo. Pero inisip mo sila, hindi. Sa Bible, take note, lahat ng lingkod ng Lord, nung tinawag, iwan lahat. Iniwan lahat. Nung tinawag ng Lord, yung tinawag ng Lord si Elisha, sinunog niya lahat ng mga kalabaw, baka, pang-araraw, tinawag siya eh. Mga apostol, pagtawag ng Lord, iwan lahat. Si Pablo, iwan lahat. Walang balikan. Ikaw, hindi mo iniiwan. Paano ka makalago? Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Meron ako dati dito sa church na, talagang, praise God, na-realize na rin yan. Kasi dati, ang dami niyang inaalagaan sa lahat. Tapos, meron pang bata na sobrang special. Sa lahat. Ang nangyari, drain na drain siya. Makikita mo rin talaga pagod, physically, spiritually, lahat, halos napapagod talaga. Pero nung natutunan niya na talagang bahala na sila dyan, pastor. Kailangan na talaga nila. Sila na po dyan kasi wala. Alam mo yun, isa pa yun eh. Marami kang potential pero nahahadlangan ka dahil sa mga lalahanin. You can do many things. Tandaan niyo po. At alam niyo yung mga ganong bagay, act of pleasing people yun. Yung kapag alam mo may kapasidad ka pero hindi ka makapag-move forward dahil may mga pinipis ka na tao. Baka may masaktan, baka may masabi sila sa'yo. Dapat dumating ang time, wala ka nang pakialam po doon. Amen po ba? Ang importante, ma-please mo ang Lord. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Sabi dito, 1 Peter 5:17, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga lalahanin sa buhay, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Totoo po. Kung may mga inaalala ka, kaya hindi ka makapaglago, ako, personal testimony ko, Lord, alis na ako sa bahay. Kayo na pong bahala sa magulang ko. Kayo na pong bahala sa mga kapatid ko. Ganun po. Naalala ko nung nagpastor ako dito, inaalala ko yung pamilya ko sa bahay, inaalala ko sila mama, mga kapatid ko, kasi nag-aaral pa yung tatlo. Tapos ako nagpapastor na, papa ko kakamatay lang. Anong unahin mo? Pamilya o calling? Calling. Kaya pagpunta ko dito, sabi ko sa Lord, Lord, kayo na pong bahala kay mama. Sabi ko, okay lang ako Lord makaranas ng hirap, basta provide mo lang yung needs nila. Needs, hindi kagustuhan, needs. So, nung napunta ako dito, sabi ko, Lord, bahala ka na dyan. Naniniwala naman ako na hindi mo pababayaan sila, basta sumunod ako sa'yo. Ganun kasimple. At ginawa mo yon, kumilos talaga ang Lord. Amin po ba? Ganun. Ganun po katindi, kailangan pagkatiwala sa Lord. Kasi, kung ikaw lagi nag-shoulder, hindi mo pinagkakatiwala sa Lord. Kaya hindi rin makakilos ang Lord. Amen po ba? Kung may mga pasanin ka sa pamilya mo, sa lahat, pagkatiwala mo sa Lord. Hayaan mo ang Lord ang magpa-realize sa kanila na may mali silang magagawa. Kaya may inaalinin sila. Amen? Hindi pwedeng ikaw ang mag-ani ng mga mali nilang ginagawa. Amen po ba? Amen. Minsan kasi ganun eh. Kung ang mga kapatid mo walang makain, pamilya mo walang makain, ikaw sa shoulder, pero ang totoo tamad sila. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Huwag sabi sa Bible, mapapahamak na nananagot sa kasalanan ng iba. Amen? Nakalagay po yan sa Bible. Kung paulit-ulit na lang, every week, ganun, you are tolerating them, you are compromising them, Amen. hindi makakakilos ang Lord, ikaw ang mawawala. Kung nandito si Kristo, tandaan niyo po, if Christ is here, hindi niya ito-tolerate yung tao na bigyan ng isang bagay na hindi niya pinaghirapan. Sa Bible, ang pananampalatayang walang gawa, patay. Amen? Amen. Wala kang makikita sa Bible may pinagaling ang Lord na hindi nanampalataya. Amen. Yung babaeng dinudugo, bakit siya pinagaling ng Lord? Kasi nga, dinudugo na siya, nagawa niya pang naipagsiksikan sa maraming tao para mahawakan ng lumanggas ng Lord. At sabi doon, sobrang tagal na ng sakit niya na yun, at ang sakit-sakit na. Pero, in-honor ng Lord yung kinilos niya. Ikaw na dinudugo, ilang taon, sobrang sakit, nagawa mo pa makipagsiksikan, mahawakan mo lang yung manggas ng Lord. Sabi sa Bible, according to your faith, it will be done. Amen. Ganun po sa Bible. At meron sa Bible nakalagay na sinabi ng Lord na dahil walang pananampalataya yung mga tao dito, hindi siya makakilos. Ganun po. Ang tanong, yung mga tao tinutulungan mo, nananampalataya ba sila?
O kaunting sabi lang na, baka naman meron ka dyan. Pang katol-katol lang. Pang inom-inom lang. Sabi mo, fruit of the spirit, kindness. Sige. Sige. Di ba? Kaunting sabi lang, ano, babe? Baka may ganyan ka, babe. Kaunti lang, babe. Ikaw naman, sige. Okay, kasi mamaya, reklamo ka, ako na naman. Yan. Tulong ka na doon, ikaw rin nagreklamo. Yan ang ibig sabihin niya. Amen po ba? Baka naman meron ka dyan, bigyan naman. Yan. Alam niyo yung mga ganyang bagay, pagkatiwala mo sa Lord. Amen? Amen? Amen po ba? Amen. Sa bahay nga, dito sa Nara, may time na, kunwari nakaraan, sabi ko sa kapatid ko, ikaw magbili ng ulam natin, sahod ka. Ako wala. Ikaw magbili ng ulam. Sabi ko, ikaw magbili ng ulam. Sabi ko, ikaw na naman, hindi ako. Siya nagbili ng ulam. At hindi naman siya nagreklamo. Pero ang point doon, ayokong masanay din yung mga kapatid ko. For example, yung kapatid ko talaga na pangatlo, grabing pikon. Ito talaga kapatid ko pangatlo na to. Grabe to, lahat ko ito pinapagalitan. Kasi nga, sipin mo baon niya isang araw 200. Ang baon ng kapatid ko dito sa Puerto, isang araw 60 lang. Sa kanya 200 sa Puerto araw. Binibigyan siya ni Lula. Kasi Lula nakaranan dito, nagpunta siya, nabili lang siya ng Jollibee, pinabili lang niya lang kami. Tapos sabi ko, Lula, si Bibi po ba binibigyan niyo ng baon araw-araw? Oo, 200. Sabi ko, kaya pala Lula, sobrang pensyonado. Pensyonado talaga kasi sinusulbuhan mo araw-araw Lula. Tapos sa hindi ko gusto, humingi ko siya ng baon kay Mama. 50 araw-araw. 250 per day. Tapos, yung baby, may baby na siya, di ba? Yung baby niya, mama ko nagabantay. Siya, doon sa bahay niya sa San Miguel. Kasi, iwalay siya, San Miguel siya, bayan kami. Doon siya sa Puerto, nakahilata maghapon. Kaya pala may sahod pensyonado. Sabi ko kay Lula, huwag niyo sanayin si Pipip na ganyan. Kasi po, mahirap talaga pag ganyan. Sipin mo, ako hindi ko sinanay yung kapatid ko na yun eh. Kasi lagi yun humingi ng load sa akin, pero pag sinabihan ko siya na kapag hindi mo yan binayaran, hindi ka na makakaulit. Hindi niya binayaran, hindi na siya nakaulit. Yun na talaga. Pero the point is, sabi ko Lula, nagtotolerate siya. Ang kapatid ko na 2002, 22 na siya ngayon. Tama ba? 2002, 22 na siya. Pero, yun, hindi pa rin siya nangyay kay Lula ng pera. Si Lula kasi, pambansang apo yun. Yun sa aming apo magkakapatid 13, siya talagang paborito. Sipin mo grabe talaga yung mga ano nila. Pero sabi mo Lula, huwag niyo po sa itolerate yung kapatid ko kasi kung dito yung sa Nara, pinaglako. Kung dito yung sa Nara, pinagawa ko na yan. Kasi pag doon sa bahay, magsabi lang Lula, wala na akong baon. 200. Tago dinaig ang mga nagtatrabaho dito. 200. Isang bigayan lang. Sabi ko nga kay Mama, maaanihin yan sa huli. Hindi pwedeng ganun. Hindi pwede. Kaya the point is dito is, kung nakikita kang mali. Dapat lahat ng bagay pinaghihirapan bago makuha. Kapag hindi kasi pinaghihirapan, mabilis lang sa kanilang waldasin yan. Amen. Ito pa, kapag bigay ka ng bigay, hindi sila marunong kumilos. Turuan mo. As a disciple of God, it is your responsibility to disciple your family. Disciple yung mga ka-workmate mo. Disciple yung mga friends mo. Sa paanong paraan? Teach them what is right. Huwag mo bigyan ng isda, bigyan mo ng lambat. Amen po ba? Amen. Lambat, parang mas maraming huli pag lahat may lambat. Kung bigyan ng isda, walang mangyari. Amen? Hindi sa lahat ng oras dapat bigyan ka ng bigay. Di ba? Alam niyo po, ito si Maria, ganun ang ginagawa niya. Ay si Martha, ganun. Work siya para ikis yung mga tao. Pero ang nangyari, isip na siya ng isip. Isipin mo wala naman sinabi sa Lord, mag-prepare ka. Ikaw lang nag-prepare. Diba? Kaya yan, kapag nababalisa ka na, wala ng peace, hindi na yan sa Lord. Sabi na dito, ito po, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinagdilingkuran ninyo,
at alalahanin ninyong pagkakaluban kayo ng Panginoon na gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Kaya nga napaka-importante po na lahat ng mga kabalisaan, alisin mo, ibigay mo sa Lord, kasi si Lord po pinaglilingkod natin, wala ng iba. Kapag naglilingkod ka sa Lord, sabi sa Bible, the battle belongs to the Lord. Amen po ba? John 4:27. John 40:27. Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Huwag kayong mabalisa. Sabi dito, Filipos 4:6-7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay sa halip. Hinginin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So alam niyo po, kapag may mga nababalisa ako na bahay niyo, work niyo, mag-pray ka lang sa Lord. Kayo na pong bahala dyan. Salamat po dahil naniniwala ako, kikilos ka. Salamat po dahil alam ko may gagawin ka. Ganun po. Bakit nagpapasalamat ka? Kahit wala ka pang nakikita, ibig sabihin kiniklaim mo na. Amen po ba? Kaya sabi ka, Lord, salamat po dahil naniniwala ako, kumikilos ko na sa pamilya ko. Ibig sabihin, naniniwala kami gagawin na siya. Amen po ba? Yan. Okay, number 3. Martha chose to please people rather than listening to God. Lucas 10:39-42. May kapatid siyang si Maria na naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Martha naman ay abalang-abala sa paghahanda, kaya lumapit siya kay Jesus at nagsasabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda ng mag-isa? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako. Sipin niyo po mas pinili ni Martha na paglingkuran ng mga tao at mas pinili ni Maria na umupo sa harapan ng Diyos. Marami pong ganyan. Mas pinipili nilang i-please ang tao kaysa makinig sa Lord. Si Maria, hindi siya kumikilos, nagupo lang siya doon sa paanan ng Panginoon para makinig. Pero si Martha, hindi man lang siya nakinig sa Lord. Wala naman si Lord sinabi magkilos-kilos ka dyan. Alam niyo po, to obey is better than sacrifice. Amen po ba? Amen. At kapag hindi kalooban ng Lord ang ginagawa mo, magrereklamo ka talaga. Amen. Pero kapag kalooban ng Lord yan, may sinabi talaga ang Lord na gawin mo yan, walang reklamo dapat. Amen. Kasi ikaw ang sinabihan ng Panginoon. Amen po ba? Sabi dito, Gawa 5:29. Sumagot si Pedro, ang ibang mga apostol, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. John 12:43, mas ginusto nilang parangalan sila ng tao kaysa parangalan ng Diyos. Colossians 3:23, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso, na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Yun po talagang the best. Kapag may ginagawa ka, huwag mong isipin ginagawa mo to sa tao. Gawin mo yun para sa Lord. Amen. Sa akin po, sa lahat, ganun talaga iniisip ko. Hindi ako gumagawa para sa inyo. Hindi. Ayoko kayo maging Diyos. Hindi ako pwedeng gumawa para sa inyo, para sa pamilya ko. Lagi kong iniisip, Lord, kung sa tao gagawa, pagod ako. Pero kung sa iyo ako gagawa, hindi ako papagod. Amen po ba? Amen po ba? Never kong iniisip na kailangan kong kumilos na para sa inyo pa. Siguro nandun yung pangalawa lang yun, na kailangan kong gawin to para sa tao kasi to fulfill ang pangalawang pinakamahalagang utos, love others like yourself. Pero ang top one, love God with all your heart, mind, and soul. Amen po ba? Huwag mo gagawin para sa tao, gawin mo para sa Lord. Amen po ba? Amen po ba? Yan yung lahat ng gawin mo sa bahay nyo para hindi ka ma-discourage, para hindi ka ma-disappoint. Lagi mo isipin, sa Lord ko ito ginagawa. Kung may nangutang sa'yo, magpautang ka dahil sa Lord. Amen po ba? Amen po ba? Dahil ako dati, pag may nangutang sa akin, Lord, para sa'yo, kaya ito ginagawa. Amen po ba? Kung may pinapakain ka, para sa Lord. Kasi pag para sa Lord, hindi ka maghahanap ng kapalit. Kasi pag naghanap ka ng kapalit, para mo na rin sinabi na, Lord, nagbigay ako, kapalit ha? Hindi. Kapag para sa Lord mo ginawa, alam mo na lahat ng nilabas mo galing din sa Kanya. Kaya wala kang susumbat sa Kanya. Amen po ba? Pero pag para sa tao,
point, meron kong masasabi talaga, pinaghirapan ko yan. Uy, kung wala ang Lord, wala kang paghihirapan. Kasi patay ka na po. Ang Lord ang nagbibigay ng hininga sa atin. Amen. Amen po ba? Kawikaan 29:25. Huwag mong ikababahala ang sinasabi ng iba. Magtiwala ka kay Yahweh at mapapanatag ka. Yan. Para hindi ka ma-worry, lumabas ka na. At huwag mong isipin sasabihin nila. Sa isa nga sa natutunan ko, kapag may ginawa kang tama, may masasabi. Kapag wala kang ginagawang tama, may masasabi. Amen. Amen po ba? Amen. For example, in the church, ito, example, totoo talaga to, isa to sa mga nararamdaman ko. Kapag ang pastor nag-preach sa Word of God, may tithes and offering, may masasabi, kinukuha ng pastor ang giving. Ngayon naman, ginagawa natin nag-business. May nasasabi pa rin. Nakaraan sabi nila, yung mga tao sa church, trabaho para may makain si pastor. Sabi ko lang, saan ako luluga? Alam mo yung mga nag-work araw-araw dun sa bahay para mag-business, may sahod po yan sila. Pero ang isip ng mga tao, nagtatrabaho sila para may makain ako. Saan ako lulugar? Pag hindi ka mag-work, sa giving. Pag may ginagawa kang business para sa Lord, para ano ba? Para yung tipong may business para hindi ka nakuha sa giving, may masasabi pa rin. Kaya ang the best, huwag mo nang ikabahan ang sinasabi ng iba. Meron pong akong nabalitaan this week, may nagsabi na, dyan sa church nyo, sino ba sinasamba nyo, pastor nyo, kaya ka nagtrabaho. Alam nyo, dapat marunong ka magpaliwanag. Alam mo, nung ako dati, sinabihan ako ni Papa na si pastor sinasamba ko, nagalit talaga ako. Sabi ko, bakit pa? Sa Katolik ba, sinasamba mo pari? Inan ko si Papa, hindi ko na kaya na palagi ganun. Sabi ko, nagsisimba ako dahil binago ako ng Diyos. Amen. Binago ako ng Diyos, buhay ang Diyos, kumikilos siya. Buti nga pa si Pastor, pinuruan kami basa ng Bible, ikaw puro mura. Ganun mo sinabi kay Papa. Pero ang binireview ko na hindi si Papa, yung kaaway na ginagamit siya para i-persecute ako. Ikaw hindi ka marunong makipaglaban. Tsaka hindi ko gusto na, alam mo yon, nagbabato sila ng sumpa na yung binabato, kala nyo wala-wala lang, pero every time sasabi sila ng gano'n, tinutukso ka ng kaaway na sambahin mo yung tao. Kaya marunong ka makipaglaban. Especially field ka na. Amin po ba? Amen. Pinuspos ka ng Lord, hindi para matakot. Amen. Amin po ba? Amen. Kapag nagsasabi ng mga ganyan, manong ka dating laban kasi hindi naman totoo yun. Akin, time sinabihan ako ni Papa, galit na galit. Na ano ako, grabe talagang spirito na to talagang ano. Sabi ko pa, hindi ako nagsisimba dahil kay Pastor. Nagsisimba ako dahil naranasan ko yung presensya ng Diyos. Binago niya ako, buhay siya. Sabi ko ni Papa, nabasa mo ba yan pa sa Bible? Sabi niya, nagbabasa ka ng Bible. Sabi ko, talaga ba? Bakit nagasigarilyo ka? Sabi sa Bible, huwag sisirain ang templo ng Diyos. Bakit ginagawa mong tinapay yung baga mo ba? Doon siya nagalit, nirumura niya ako. Pero after nun, naniniwala ko lahat ng sinabi ng Lord sa pamamagitan ko, tagos talaga yun sa kanya. Kasi after nung pagsabi ko lang, pabili siya ng coke, pinainom niya ako. Sabi niya, bili ko, painumin mo sa kuya mo. Iyak-iyak ka pa dyan. May ganun siya. Hindi ko makakalimutan yun. Pero ginawa ko yun, hindi para ipagtanggol si pastor, kundi para ipagtanggol yung faith ko sa Lord. Mali na eh. Ang iniisip nila sa tao ako hindi yung pag sinabihan ka, tulala ka. Sa Bible, sabi sa Bible, be prepared in season and out of season. Amen. Maging handa ka para ipaglaban yung faith mo. Hindi ka nagsisimba dahil sa tao. Amen? At hindi ako nandito dahil sa inyo. Nandito tayo para sa Lord. Amen po ba? At ang Lord ang pinaka-reason ba tayo nanditong lahat? Amen po ba? Pangalawa lang ang tao. Amen po ba? Ganun po, dahil marunong kayo paglaban na si Jesus ay buhay. Amen? Binago niya po ako, yung narasang presence niya. Hindi yung, baka nga, siya nga talaga. Isa pa, kapag nagsisimba ka dahil sa tao, kapag may makita kang mali sa tao, wala ka na. Nagsisimba ka dahil sa presence ng Lord.
kahit marami kang makitang mali, hindi ka matitinag kasi ang Lord buhay. Amen po ba? Amen. Sabi din, kaya nga, huwag mo ikabahala sa sabihin ng iba. Totoo yung isang quotation na sa Bible, kapag may sinasabi, kapag may nag-aatake sa'yo, kapag nag-reply ka, may masasabi. Sasabihin, yan, tama, kaya nag-guilty. Kaya nagsalita. Kapag di ka naman magsabi, may masasabi pa rin. Tama talaga, nahiya ka mag-reply, no? Kaya mas mabuti, huwag ka na lang magsalita. Kasi may mga taong nafe-feed yung hunger nila kasi gustong-gusto nila yung maritisan. Gustong-gusto nila yan. Totoo yun. May mga taong pag every time na nagmamaritisan, nagkakwentuhan, parang satisfaction nila yun. Yung makipag-debate, don't feed their satisfaction. Isa yan sila natutunan ko na tama. Pag may ginawa kang taong nasasabi, kapag nag-reply ka may masasabi, kapag hindi ka nag-reply, may masasabi pa rin. Mas mabuti pa huwag ka na lang magsalita para wala silang makuha galing sa'yo. At sa isang banda, hindi mo na-feed yung hunger nila na makipag-debate, makipag-away. May mga tao kasing satisfied sila every time na nakipag-away sila. At mas mabuting huwag ka na lang magsalita para hindi ka na rin magkasala. Amen po ba? Amen. Alam ko mahirap yun, kaya kailangan mo mag-fasting para ma-overcome yun. Amen po ba? Walang mahirap sa Diyos. Amen? Amen. Amen po ba? Okay, yan. Last, number 4. Martha is expecting something in return to her actions without doing great things. Ito pa, ang taong man-pleaser, alam niyo, kapag pinilis mo yung tao, kahit maliit na bagay lang ang gagawin mo, talagang ma-appreciate, hindi nila na-appreciate yan. Pero ang Lord, hindi po. Kailangan talagang, as a Christian, tamang sukat, tamang pagtanggap. Si Martha ganun. Si Martha, gusto niyang tumanggap kay Jesus ng malaking bagay, kahit wala naman siyang ginawang malaki. Magkaiba sila ni Maria. So sabi dito, ito po, I will give you an example ito sa buhay ni Martha at ni Maria. At nung binasa ko to, grabing revelation dito ng Lord. Si Martha at si Maria, pareho nilang kapatid sila sa na namatay. Pero si Martha, naniwala lang sa kay Jesus na, Panginoon, naniniwala po kapag pubuhayin mo yung kapatid ko. Yun lang ginawa niya, naniwala. Wala siyang ginawa. Tingnan niyo po nang mabalitaan ni Martha na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito, ngunit si Maria naman naiwan sa bahay. Sinabi ni Martha, Panginoon, kung narito po kayo, hindi sana namatay ang kapatid ko. Subalit, alam kong kahit ngayon, ipagkakalob sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang inyong kapatid, sabi ni Jesus. Sumagot si Martha, alam ko pong siya'y mabubuhay muli sa huling araw. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. Kumbaga, ang faith ni Martha about sa eternal life, na alam ko mabubuhay siya. So, ganun lang yung faith niya. Hindi siya nanampalataya mabubuhay si Lazaro. Physically. Sabi dito, at sino man nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinasabi ko? Sumagot siya, Opo, Panginoon. Naniniwala po akong kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na inaasahang darating sa sanlibutan. Ngunit, sabi dito, ngunit ang aliping hindi nakakalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, magkulang man siya sa kanyang tungkulin ay parusahan lamang ng magaan. Ang binigyan ng maraming bagay, hahanapan ng maraming bagay. At ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin ng lalong marami. Sukat talaga sa Lord. So, napaka-importante po na kapag meron kang gustong hingin sa Lord, tamang sukat talaga. Si Maria, si Martha, magkaiba sila. Nagsabi siya sa Lord, the Lord, gusto kong gumaling ang kapatid ko, pero sabi ng Lord, sabi niya, opo, naniniwala po ako. Yan, sabi dito, ito po, Mateo 7:2, sapagkat hatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba, at susukatin kayo ayon sa panukat ninyo sa ginagamit ninyo sa iba. Lucas 6:38, mabigay kayo at kayo bibigyan din. Hustong takal, siksik-liglig at tumaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin panukat sa inyo. Hindi ito about sa pera about po ito sa pagpapatawad, about ito sa pagtulong sa kapwa. Minsan ang iba about ito sa pera. Pero kung babasahin ito, about ito sa pagpapatawad, about ito sa pag-forgive sa mga tao. Minsan kasi siksik-liglig sa pera.
Papatawad po yan. Kapag patawad ka, ganun din bibigay sa'yo ng Lord. Kung paano ka usap sa iba, ganun din bibigay ng Lord. Amen. Amen? Pero, ang point dito, si Martha may ganun po siyang karakter. Na, kung gusto niyang tumanggap ng malaki sa Lord, kahit yung ginawa niya, saglit lang. Si Maria hindi. Matindi po ang ginagawa niya sa harapan ng Panginoon. Kaya grabe din ang reward sa kanya na binibigyan ng Lord. Ito po yung example. So sabi dito, be like Maria, sisters of Martha, a God's pleaser. John 11, 2, 28 to 30, 32 to 35. Si Maria ang nagbuhos ng pabango sa paa ng Panginoon at pagkatapos ay pinunasan niya yon ng kanyang buhok dahil may sakit si Lazaro. Pagkasabi nito, umuwi si Martha. Tinawag niya si Maria at binulungan, narito na ang guro at ipinatawag ka. Pagkarinig nito'y, nagmadaling tumayo si Maria upang salubungin si Jesus. Kasi po, yung kaninang binasa ko, sinalubong ni Martha si Maria. Pero, hindi si Lord nahipo sa pananampalataya ni Martha. Kasi nga, ay sinalubong ni Martha si Jesus. Di ba sabi lang naman ni Martha, opo, naniniwala po ako. Sinalubong niya lang. Tapos nagsabi lang siya, Panginoon, kung nandito po kayo, dapat gagaling yung kapatid ko. Di sana siya mamatay. Tapos sabi ng Lord, ako ang nagbibigay buhay. Sino sumampalataya sa akin, magkakaroon ng buhay. Sabi niya, opo, naniniwala po ako mabubuhay siya sa ikalawang buhay. Pero hindi siya nahipo sa sinabi ni Martha na, opo, naniniwala po ako. Hindi siya nahipo doon. Kaya ang ginawa niya, pinatawag niya si Maria. At ito na nga, sabi dito, pagkasabi nito, umuwi si Martha, tinawag niya si Maria at binulungan, narito na ang guro at ipinapatawag ka. Tingnan niyo, mas paborito ng Lord si Maria kay Martha. Walang pagbirutisya mga Lord. Pero ang point doon, may kakaiba kasi kay Maria na wala sa kapatid niya na si Martha. Si Martha, magaling lang magsalita. Si Maria, magaling gumawa. Sabi dito, pagkarinig nito'y, nagmamadaling tumayo si Maria upang salubungin si Jesus. Wala pa si Jesus sa ngayon. Sa nayon, naroon pa lamang siya sa lugar kung saan siya sinalubong ni Martha. Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, nagpatira pa siya sa paanan nito at nagsabi, Panginoon, kung narito lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. Pareho sila na sinabi ni Martha. Si Martha sinabi niya rin ito nung una. Diba sinabi niya kanina na, Panginoon, kung narito lang kayo, sana hindi namatay ang kapatid ko. Sabi dito, nahabag si Jesus at nabagbag ang kanyang kalooban nang makita niyang umiyak si Martha pati ang mga Hudyong kasama nito. Kay Maria, wala siyang naramdaman. Kay Martha, wala siyang naramdaman. Kay Maria, mayroon. Nung sabi si Martha ng ganun, okay. Pero kay Maria, yung puso ni Lord nahabag at nabagbag. Sabi dito, at doon siya nagsabi, saan ninyo siya nilibing? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, Panginoon, halik kayo, tingnan ninyo, tumangi si Jesus. Alam niyo po, nung si Martha nagsabi, na Panginoon, kapatid ko, patayin na, kung nandito kayo, buhay pa sana siya. Hindi nung Lord hinanap si Lazaro. Nung si Maria nagsabi, hinanap niya. Bakit? Ang ginawa po ni Martha, nagsabi siya sa Lord, na Lord, kung nandito ka sana, buhay pa kapatid ko. Pero wala siyang ginawa. Ang ginawa niya, puro salita. Ang ginawa niya lang, opo, naniniwala po ako. Si Maria, ang ginawa niya, nagbuhos na siya ng pabango kay Jesus. Mamahaling pabango. Dahil alam niyang may sakit si Lazaro. Kaya sabi ng Lord, grabe itong ginagawa nito. Alam, may sakit pa lang si Lazaro, nagkikare na siya kay Lazaro talaga. Binuhusan niya na ng pabango ang paa ni Jesus. Nakita niyo, grabe yung ginawa ni Maria. Greater talaga yung ginawa niya, action. Kaya greater reward din matatanggap niya. Si Martha, wala. Magaling lang magsalita. Opo, naniniwala po ako. Walang ginagawang action. Ang ginawa, nagsalubong lang sa Diyos. Si Maria, hindi lang siya nagsalubong. Nagpatirapak muna siya. Ikaw, pag sabi, Lord, siya, sumamba muna. Si Martha, pag lapit ng Lord, hingi agad. Lord, kung nandito ka lang, yung kapatid ko, talagang buhay pa sana. Si Maria, pagkakita kay Jesus, nagpatira pa, sabay sabi. Ha? At take note, bago yung ginawa ni Maria, nagbuhos na siya ng pabango kay Jesus. Nagbuhos na siya. Sipin niyo po, kaya si Lazaro nabuhay dahil sa faith ni Maria, hindi sa faith ni Martha. Ganun po. Minsan yung mga tao,
Magaling ka maghingi sa Lord, wala ka namang ginagawa talagang matindi. Wala. Nagbuhos ka ba ng pabango na sobrang mamahalin? O nagsabi ka lang ng, opo, Lord, naniniwala po ako. Hindi sapat yung ganun. Na, opo, Lord, naniniwala po ako. Pero wala kang faith without work is dead. Amen po ba? Amen. Faith without work is dead. Ano sabi ni Pablo? Talaga mong nanampalataya ka? Ang diablo na nanampalataya din. Matindi pa nga sa tao. Di ba? Pero sabi ng Lord, ang pananampalatayang walang gawa, patay. Amen? Kaya mapansin mo, bakit marami kang pinagpipray, hinihingi, hindi tinutupad ng Lord? Walang breakthrough. Kasi gusto mo lahat padalian. Gusto mo lahat shortcut. Walang shortcut sa Lord. Amen po ba? Amen. Si Maria, sipi mo dahil sa pagbuhos niya ng pabango kay Jesus, sa pagpatira pa niya, nahipot talaga si Lord. Doon pa lang alam na ni Lord yung karakter ni Maria. Ang karakter ni Maria, God pleaser. Ang karakter ni Martha, gusto niya tumanggap lang siya. Alam mo yun, gusto niya tumanggap siya kahit wala siyang ginagawang malaki. Diba? Ganun po katindi. Kaya, mag-learn ka doon sa part na yun na dapat katulad tayo ni Maria. Buhos-buhos din muna. Ang pabango binuhos ni Maria sobrang mamahalin. Kaya nga si Judas, di ba, sabi niya, sayang naman yan, Lord. Pwede naman ipamigay sa mga tao, isa pang man-pleaser. Sabi mo ba, isa pang man-pleaser ang nagmumurmur. Sayang naman, Lord, pwede mo pamigay sa mga tao tong perang pinagbilhan ng pabango. Isa pa tong man-pleaser na to. Imbis na ibigay sa Diyos, gusto sa tao. Kaya nangyari, wala pong breakthrough. Amen? Walang pagkilos. Hindi katulad si Maria, Lord agad. Amen po ba? Amen po ba? Amen po ba? Kaya tatandaan po natin, hindi tayo pwedeng maging man-pleaser. Amen? Amen po ba? Kaya starting this week, dapat start pleasing God. Amen? Listen to His voice. Tumayo po tayo lahat. We thank you, Lord, for everything. We thank you, Lord, for your love. We thank you, Lord, for your presence, for your word. All the glory and honor belongs to you. I pray, Lord, bawat isa patuloy pang God pleaser. Walang ibang ipag-please kundi ikaw. Walang ibang ipaglalaban kundi ikaw. Because all of us here are servants of yours, O God. Lahat kang naglilingkod. Walang pastor, walang leaders. You created the system, Lord, not to please people, but to submit to the authority na sa iyo pa rin nanggagaling. At ikaw pa rin ang pinakaulo ng lahat. You are the head of this church. At ikaw ang aming pinaglalaban sa kanilang ito. I pray bawat isa, turuan mo, Panginoon, ay panglaban ikaw sa kanilang mga buhay. Dahil tunay na ang tao marunong ipaglaban ikaw sa kanilang buhay, kaya ka rin nilang ipaglaban sa mga tao sa harapan nila. Lord, I pray bawat isa, give them boldness, fire, wisdom, knowledge, Lord. Natutulong, Lord, to fight for the truth, to fight for their faith to Jesus. Nabuhay ka, kumikilos sa pinagbabago. Walang mga taong makakabigta kundi ikaw lang. At I believe, Lord, na sino mang pinaglalaban ka, pinaglalaban mo rin. You are the God who created the heaven and earth. Ikaw ang pinakamalakas sa lahat. You are omnipotent. You are omniscient. You are omnipresent, O God. That is who you are. At this moment, Lord, sa aming pagsamba sa pamagitan ng pagbibigay, namin tithes and offering, bless the hands of every people as they give the tithes and offering. I rebuke, Lord, ang spirito ng corruption, pag nanakaw sa buhay ng bawat isa. Ang pagbibigay sa iyo ay iba sa pagbibigay sa tao, dahil ikaw ang Diyos na kailangan bigyan, nasusulat sa Malakay 3:10, na sino ang binibigyan ikaw po sa iyo ay pinagnanakawan ka. Ang pagnanakaw ay hindi kalooban, Panginoon. Hindi mo kalooban. Kaya Lord, bawat isa, continue to teach everyone to live right. I believe, Lord, na ikaw ang tutulong, ikaw ang patuloy magbibigay sa amin ng Espiritu to give, Lord, the right sa iyong harapan. Because this is the only way, Lord, for us to be disciplined in our financial area. For us, Lord, not to fall to the love of money. Then, Lord, the love of money is the root of all evils.
And it is the only way to protect us, to protect our financial area, to protect our family, and to protect us, O God, sa kadagat-dagatang apoy. I pray bawat isa, guide them, lead them, bless them, O God. Lahat ng ito gagawin namin para sa iyo, hindi para sa tao. And I believe all of us, Lord, will receive kung ano man na suka, takal na ginawa namin sa mga harapan. Salamat po, Lord. We give you all the glory and use this, Lord, for your name. And I pray, Lord, bawat isa, i-guide mo, i-lead. Not our will, but your will be done. Discipline us, mold us, O God. We give you all the glory, all the praise. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin, Lord. Sige po, let's prepare to do our thanks natin.